Kung nandiyan kayo. Hello? Nakamute yung mic ni Jan eh. Nakamute yung mic mo. Ayan, si JC. Hi, Coach. Good Morning, morning. JC. Morning. Ano po? Nagtaka nga kung Po. ayos yung speaker ko eh. Okay naman po yung speaker niyo, sir. Coach. Wala. Ayan. Okay po. Clear. Oh, wala akong marinig ah. Teka. Ayan. Okay po, Coach. Clear. Wala pa rin. Asan ba yun? Ay, Coach, sorry po kasi ano pala. Binigyan na lang yung amo niya. Kasalta Yan. ka, JC? Opo. Yan. Clear, Coach. Clear po yung sounds. Ito. Hello? Hello? Yes. Coach, rinig po. Teka, wait lang natin yung iba. Kasalta ka? Hindi, Coach. Naririnig namin yung boses mo. Okay na po. Okay na Hello? po yung boses niyo. Hello? So, okay na yung boses niyo. Naririnig namin. Wala, ba't ganun? Wait lang. Lang ha? Ba't ganun? Ayan. So, kailangan ganito. Sa inyo na. Dinig niyo ako? Yes, Coach. Naririnig po. Okay. Teka. Dinig ko na rin yung sarili. Hello? Coach, naririnig na po nyo kami. Dapat sa speaker eh. Hello? Hello po. Ang init pa naman nito. Coach. Teka, 3 minutes. Time din natin yung iba. Okay po. Ayaw. Ito, mainit to eh. So, sanang gumamit ng mic para mas malinaw yung salita ko eh. Parang naririnig. Hindi ko kayo naririnig, rather. Narinig ko. Tingnan salita kayo. Po. Narinig ko. Pero pag ito, ayaw. Ayaw siguro. Pag itong isa. Hello? Yes, Coach. Rinig na po. Yan. Yan, mas malinaw. Yes po, Coach. Clear. Ito na nga lang isang mic.
Okay. 9:09. Last 1 minute. Po, coach. Tayo stick tayo ngayon sa schedule. May mga kailangan din ako gawin eh. Si John, taga saan ka John? Ako po sa, actually nasa Davao ako ngayon, pero Cotabato talaga ako eh. Nag-work pa sa Davao. Cotabato saan? South? North? North. North. So, nasa Davao ako ngayon. Sa Davao. Ginagawa mo dyan sa Davao? Dito ako nag-work. Employed ka dyan? Opo, employed ako. Sa Davao. Okay. Ba't ka nag-join sa call? Nag-iisip ka ba mag-freelance? Actually, Google Ads ako previously. Ngayon, stop ako. Medyo busy kasi ako time work ko. Nag-stop muna ako. Nag-stop kayo? Ako, Ba't kayo nag-stop? Nag-stop po. Stop muna ako sa previously Google Ads ako. Meron ako client, previously lang. Okay. Pero stop muna ako kasi medyo busy sa current work ko ngayon. Mahirap talaga pag may full-time job ka eh. Isasabay mo. Pero hindi naman impossible. Pero depende sa schedule. Yung last test kasi na Google Ads ko, coach, daming account eh. So, Madami? binigay sa akin, kaya, madami. Kaya medyo hindi ko na balance. Daming account na binigay. Ngayon, sabi ko, sabi ko nga, magpahinga lang muna ako. Na-quit nila. Hindi mo alam bakit eh. Sabi ko, pahinga mo lang ako. Sabi ko, madami masyado yung account. Pahinga ka muna. Nila yung sabi ko, pahinga mo lang ako. Hindi ka na bumalik. Sige lang. At bigla ka tinanggal. Sabi ko nga, pahinga muna ako kasi medyo madami yung trabaho. Sabi ko, muna. Hindi naman pahinga. Sabi ko, dandanin ko lang kasi medyo madami na masyado. Pero tinanggal ako. Sabi ko, okay lang. Ganun talaga. Gusto siguro nila yung kayang i-handle lahat. Dami. 30, yata. Kasi yung walis yung kasamahan ko isa, binigay sa akin lahat na account. So first is nasa less than 20 lang yung account. Tapos yung umalis, binigyan ako 32 accounts. Hindi ko dami din. Hindi na makakawa. Pag agency kasi, ganun eh. Hopia Factory eh. Opo. Agency kasi yun. Talagang, nagtrabaho rin ako sa ganyan eh. Kumuha ako experience. Agency, mga ilang taon na ba to? Mga 9 years ago siguro. Talagang ibibigay sa'yo lahat na accounts. Pero hindi naman, I don't remember handling 30 accounts. Sobrang dami nun. Sobrang dami nun para sa isang tao. I'm not saying na it's not impossible, pero depende kung gaano ka-streamlined yung workflow nila. Kasi kung ikaw lahat, tapos wala pa silang streamline, tapos hindi ka pa naman katagal ng experience mo, nakaka-overwhelm yun. Kahit ako ngayon kahit sanay na ako, ma-overwhelm pa rin ako ng ganun kadami. I can imagine, kaya kong i-handle siguro 20 maximum. Beyond that, kailangan ko na ng mga assistant. Halos everyday mayroon. Ha? Halos everyday kasi may pinapagawa ng campaign eh. Halos everyday. Halos everyday. Kasi account yun. Hindi naman fully 30, pero halos yung mga account na yun, halos everyday mayroon sila pinagawa. 2 account, 3 account. Sigrang account eh. Everyday may mga event yung mga papasok sa 30 na account. Okay, oo. Possible naman. Basta mayroon kang assistance dun sa
pag-create. Kasi ang mangyayari diyan kung maramihan, merong ginagamit yung Google Ads Editor. Yes, coach. Yun ang ginagamit namin actually. Google Translator kami. Back upload na lang. Ayun, magba-bulk upload ka. Pero kung ikaw pa maggagawa from scratch, ano yung lalagay sa campaign, etc., trabaho rin yun. Ikaw ba lahat din? Ako Wala. lahat, coach. Ang nahirapan lang naman ako sa ewan lang, hindi ko alam kung kasi video UB pa rin kasi ako. Doon ako nahirap na sa keyword research Mas stricto kasi sila sa keywords Oo. Isa sa pinakamahirap talaga yan. Dahil yung intent May expertise dyan para kailangan mo silang makita. time ko doon. Oo, talagang matagal sa oras yun, lalo kung hindi pa sanay yung mata mo. Sa akin naman, so happen na ang tagal na experience ko sa SEO. Kaya ang daling mag-transition nung nag-Google Ads ako. Kasi keywords expert na ako Pero pag hindi ka pa masyadong eksperto sa keywords, ang hirap talaga niyan. Kasi lalo pag iba-iba yung niche, syempre hindi mo na maala kung ano yung pinaghahanap nila para may purchase intent 'Di ba? Hindi naman pwedeng ilagay mo na walang purchase intent sa Google Ads. Unless awareness campaign lang. May mga ganun na Google Ads campaign Kasi pagka hindi naman, di awareness campaign, magsusunog ka lang ng budget. Ano ba to? Rafanan. Good morning. Wala, nakamute yung mic. Kung kaya nyo mag-open cam, open kayo ha. Wala na hindi naman requirement. Pero, I can't imagine kung mag-freelance kayo o nag-freelance kayo. Mas mahihain kayo. I cannot imagine na magta-thrive kayo sa industry. Kasi kailangan dito, may kapal ng mukha Saka you need to get used to being on cam. Ayan, si Jan. Okay. Totoo yan. Ako. Nakapold na ako kasi okay lang. Office Walang kaso. Kasi ako mahihain din ako Alam mo naman yan, pagkakausap ka sa client, di ba? Haharap ka sa kanila. Kailangan niya nakikita ka nila Lalo sa discovery call. Di ba? Paano sila magtitiwala sa'yo? Sino to? Baka fly by night to. Di ba? They're trying to get a feel of sino ka, ano yung kaya mo gawin. Okay, Ann. So, again, hindi naman requirement, pero kung gusto lang niyo talaga mag-thrive, kung gusto niyo seryosohin. Okay, yan ang isa sa mga non-negotiables. Pero if you're just looking around, you're just testing the waters, okay, sige, wag ka muna mag-open ng cam, pero pagka nag-hop ka into a call with the client, doon ka na kakabahan ka sigurado. I'm telling you, mas nakakaba yung ganyan, video call, kaysa yung minsan yung sa in-person. Kasi hindi ka sanay Hindi ka sanay na naka-open yung cam mo. Iba to bago kumbaga sa magiging bago para sa'yo. Ayan, umalis tuloy si Ana Rapanan. Si JC kasi Coach, may question pala ako. Coach, di ba ang JavaScript ginagamit din sa Google? Lalo na kung maraming account. Okay ba yun? Kasi may tinuro din yung isang coach. JavaScript is coding language. Nawala ako nung prompt kasi may prompt siya na ginawa din. Para siguro nagbibigay siya ng signal kapag alam kung bumababa na yung CTR. Parang ganun yata yung naging niya dun sa command niya dun sa JavaScript. Meron siyang kasing tinype na prompt. So hindi niya na-share yung hindi siya kasi nakakapag-update Kaya minsan parang wala sa hulog minsan Sabi ko, ano ba to? Mas iba yung tinuturo ni coach. Buti pa ituro mo coach sa YouTube, mas intindihan namin.
Lalo na yung pag ano ng bidding. Siyempre, lalo Mm. na kapag bago pa lang yung campaign mo, medyo isa pa yun sa magiging problem mo. Yung smart, ano yung coach yung tinatawag na smart campaign. Minsan lumalabas siya, di ba, sa Ah, sa isang ano. Coach, okay ba siya o hindi? Or mas better na mas iba yung mas okay pa rin yung anong tawag doon, max click bang tawagan? Basta may yung lumalabas sa dashboard one time sa mga katrainee ko. Sabi ko, ano mm. kaya yun? Ba't may lumalabas na ganun? So, Sige, isa-isahin natin sagutin 'yan. ako nga, coach. Marami yung napatanong mo sa ano sa few sentence eh. Sorry, Ah, coach, ha. So, lubusin ko na. yung sa script, kailangan alamin mo muna kung bakit. So ano yung purpose ng script na yun? Walang gray area, ano exactly yung gagawin ng script na yun. So kung di niya nakapakita sa yung script, pwede ka naman gumamit ng ChatGPT o Claude. Okay, makukuha mo yung script na yun, bibigay niya sa'yo. Pero kung hindi mo alam kung para saan siya, anong purpose niya, hindi mo siya, hindi mo rin alam kung paano siya gagamitin. Di ba? So may mga reasons kung ba't natin ginagamit yung mga yun. So define mo muna yun para kahit di mo na ako tanongin, i-chat GPT mo o i-Claude mo, sasagutin ka na niya. So sa pangalawa, yung smart bidding, yes, sobrang ganda niya. Pero sa bagong accounts, hindi ka mag-i-smart bidding. Wala ka pang data eh. Ang smart bidding kasi depende dun sa historical data ng account. Mostly yung conversions. Conversion. So sa una, manual CPC ka muna o maximize clicks. Pag di ka naman nagmamadali, CPC. hindi nagmamadali si client, manual CPC, CPC. Oo. okay? Tapos saka ka mag-maximize clicks. Pero ang sa akin ang combo ko, para balance, manual CPC muna, saka ako mag-maximize clicks. Bakit? Sa tingin nyo bakit? Para mapaisip kayo, di ba? Boss, kung magmamanual CPC, coach, at saka bago ang tawag dun, yung smart max clicks. Maximize clicks, oo. Tinuro ko na yan sa YouTube ko. Oo. Opo. Parang, ano nga ba yun? Tingnan mo, nawala sa dami ko kasi napanood. Ang pagkakaintindi ko doon, para yung inaano mo yung kasi yung takbo, parang nag-A/B testing ba yun? Tama ba? Hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko doon. Kasi nga, hindi pa naman, lalo pag bago ang account. So, binabalansi mo pa yung takbo ng campaign mo kung kikita ba siya or hindi at anything. Parang kung ganun lang. Pagkakaintindi ko lang kasi hindi ko na alam kung tama. Kung tama. Kaya pag mali po, okay lang. Hindi, teka. Paano ba? Not exactly yung reason na yun. Sige. Ang reason is hindi mo pa alam yung actual bid sa una. Kasi kahit tignan mo yung keyword planner, bibigay lang niya sa'yo yung range. Okay. May low range saka high range. Okay po. No. So yung, for example, sa low range, meron kang mga $3-4 per click. Sa high range niya, nasa let's say $18 o $20. Hindi mo alam kung saan ka magbibid talaga dun. Okay? Kaya tayo nagma-manual CPC kasi pag manual CPC mo, iset mo sa pinakamababa, basta lower than the low range, kahit 0.01. After a day or 2 or 3 days max, may mag-a-appear na color red. Yun yung actual bid, kung tawagin. Yun na yung totoo, yung malapit sa katotohanan. Nakalagay nga doon, top of the page bid. So, sa top of the page, yun yung rank 1 to 4. Okay, doon lang naglalaro yung top of the page. Di ba pag nag-Google search ka, may lumabas na ads, 4 lang yung maximum slots. Opo. So yun. So yun yung minimum na kailangan mo i-satisfy na bid. Okay? Kasi pag nag-bid ka lower than that,
eh di malamang hindi ka papasok doon. So, hindi ka makakuha ng conversions. Okay, saan mo ang gagamitin yon? Sa tingin mo, JC? Yung coach, yung pag ano po nung. Yes, yung actual bid, saan mo gagamitin ngayon? Kasi kinuha natin, kaya tayo nag-manual CPC para makuha natin yung actual bid. Di ba? So, anong gagawin mo sa data na yon? Coach, parang i-continue ko ba siya? Kasi, di ba, maganda kasi yung takbo ng kanyang nung kanyang campaign ba tawagin doon? Hindi ko alam tawag doon. Kasi hindi pa ako masyadong familiar sa mga tawag nung Nalilito nga ako doon, coach eh. Sabi ko, nandito pa ako dito. Lalo't wala pa akong background ng konting SEO. Although, inaaral namin yung keywords. Yun. Sorry, Tama po sige. ba? Sige lang. sabihin Medyo, niyo. hindi, medyo malayo. Sige po. Okay lang. At least nag-correct. By the way, good morning, Fredo ha. Yan na po. Ayan na, si Andra Fanan. Hello Morning, po. sir. Sorry po, Hello. may problem kanina sa mic. Okay. ko. No problem, no problem. Thank you po. Good morning. Taga saan kayo? Ako po sa Bulacan. Saan sa Bulacan? Baliwag. Sikat kayo sa flood control ah. Balita ko lang. Malapit lang dito yung pinuntahan ni President. Oo, malapit sa inyo. Talaga. Taga Baliwag din tatay ko eh. Ah, saan po? Oo. Baliwag. Saan nga ba sila? Nakalimutan ko na kung saan. Hindi ko na maalala actually kung saan nga na eh. Fredo, ikaw, taga saan ka? Cavite, sir. Bacoor, Cavite. Bacoor. Yes po. Hindi yata matunog sa ano yan. Si Ping Lacson ng dyan. Tulog. Medyo malakas yung kabit namin sa president eh. Mga grabe, mga no? Rimulya. Nga, Rimulya. Pero sir, wala namang... sir, may tanong lang po. Sir, may tanong lang po ako. Nag-start pa lang din po kasi ako ngayon. Yung mga client ko is yung sa mga malabanan. Nag-Google Ads sila. Ang problem ko is kapag hindi sila ang dami naman niyang clicks. Tapos nagrereklamo sa akin si client kasi wala naman daw tawag. Ang daily budget kasi namin nasa 2.5 para makapag-run sila ng ads. Okay. Ano po ba yung iniisip ko kung paano ako sasagot or ano yung isasagot ko sa kanila kapag ganun na scenario na possible ba na kahit na maraming clicks bakit hindi nakakakuha ng customer si client? Possible, pero tignan mo yung campaign setup. Anong niche yan, by the way? Bali siya, services sa yung sa Malabanan Pozo Negro, yung mga Yung siphoning yung services. typo, no? Declogging services. Okay, dito sa Pilipinas. Yes, yes sir. Localized sila. Ang target location ko is Calabarzon and Metro Manila. I see. So, ganito hindi ako makapag-comment ng mas accurate. I'll give you the possible reasons pero kasi hindi ko nakikita yung account, hindi ko nakikita lahat ng assets. Hindi ko nakikita yung keywords. Optimization ko sir is 100%, naglalaro 97 up to 100%. Hindi siya magandang indicator right now. It doesn't mean na dahil 100% sinunod mo lahat yung recommendations o 90-something% ka na optimal yung account. Okay, marami pa doon. Hindi ko nire-recommend actually na i-follow. Like for example, gusto niyang i-broad match mo yung keywords. Ayoko nun. Yes sir, yun sinunod ko naman po yung yun. Wag mong gagawin yun. Bakit? Pag bin-broad match mo yung keywords, labo-labo na yan. What do I mean? Pag labo-labo, wala nang intent. Bakit? Example siphoning. Anong mga keywords mo? Bigyan mo ako example.
Usually kasi na ginagamit ko malabanan siphoning near me. Halimbawa specific sa Bacoor, siphoning in Cavite, siphoning price. Okay. Pero hindi ako gumagamit ng broad match. Ayun, okay yun kung di ka nag-broad match. Pero So, mga pag phrase bin-broad match mo kasi yan, may lalabas siya na weird na keywords. What is siphoning? Yung mga query na ayaw mong makuha, Yes po. papasok. So, iniiwasan natin. Actually, kahit phrase match, parang, ano na ngayon, medyo magulo ng keywords sa Google, no? Yung phrase match, para na rin siyang broad match ngayon. Yung exact match, para ng phrase match. Gayon na siya, ha? Pero pagka binasa mo sa documents nila, yun pa rin ang definition niya from years ago. Yung, naintindihan niyo naman kung ano yung phrase match sa exact match, no? Yes, sir. So yung definition niya, maaaring ganun pa rin sa ngayon sa mga documents sila, pero in actuality, how it functions, iba na. So, at the most, pwede ka mag-phrase match. Kumusta yung landing page? Landing page, actually, web dev po ako. Kapapasok ko lang ngayon sa yun doon talaga po ako focus. Okay naman yung sa landing page ko kasi ako din ang gumawa. Bali, nag-transition lang ako ngayon into Google Ads kasi para all-in-one na. Ako na rin Anong conversion action mo sa landing page? Conversion action ko, sir, pag binato sila sa thank you page doon sa tawag dito sa lead form ko, and then mostly kasi call yung gusto ni client, kaya sa calls and lead forms. Nakita niyo tuloy yung shorts ko. Calls. So, dalawa ang conversion action mo. Yes, sir. Teka lang. Excuse me. Sige po. Okay, so dalawa yung conversion action mo. So, anong conversion tracking mo? Dalawa din. Yung isa lang, sir, paano ko ba makukuha yung yung sa conversion tracking ko, yung lead form lang, pag binabato sila sa thank you page after mag-fill up ni client. So ganito. Okay ano pa bang bibigyan kita ng analysis na na base sa mga sagot mo. So okay lahat. I assume okay lahat, okay yung mga copies mo, okay naman yung keywords mo kasi okay din sa nabanggit mo yung keywords Okay, yung landing page mo, okay siya, okay lalo yung above the fold na tinatawag, okay siya. Andun lahat, kita lahat ng conversion action, tsaka yung headline. Tama? Yes po. So yung headline, ano nakalagay sa headline? Tsaka ilan landing pages? Ang landing pages kasi nila is mostly kasi ng major services nila, siphoning and declogging lang naman Bali, naggawa lang ako ng isang ad group na for general, and then dalawang ad group for magkahiwalay na declogging and siphoning. Okay, very good. Very good yun. Para single team sila. Okay, tama yun. Later on, pwede nating i-optimize yun, pero sa ngayon, base sa sagot mo, ang nakikita kong possible issue is, unang-una, wala kang tracking doon sa phone. Kung meron kang lead form, tinatrack natin yon, pero kung meron kang nilagay na phone number doon at yun ang gustong conversion action ng client, dapat meron din tayong conversion action nun. Sa ngayon kasi sa Google Ads, pipili ka ng primary conversion action mo. Ano bang gusto mo? Lead form or yung phone calls? Ibig sabihin, yung primary, yun ang priority niya na i-optimize. So I would say, kasi baka rin may lead forms na nagko-convert, wala.
Nagko-convert naman. Nakikita ko naman na mayroong conversion sa lead form. Sa lead Pero form. minimal, iilan lang po. Mostly kasi sa kanila kasi talaga pang emergency, tawag talaga. Javel, Okay. So ang gusto nila, since may mga tumawag na looking for emergency, Yes. ano? yes Okay. po. So kung ganun, yung keywords mo, may hiwalay ka na ad group para pang emergency? Wala po. Hiwalay mo yun. Iba intent nun eh. So kasi, iniisip ko dyan, buti nabanggit mo, no? Kung ano yung magiging sales funnel. Hindi, parang ano yung sales funnel, no? Parang naging complicated eh. Ano yung buying journey? Ganun pala, ano? So kung ako, tama ka naman eh. Oh, teka, ayaw lumubog. 2 beses na ako nag-flash. Problema yan, oh. Ilang araw na. Teka, tawag mo na yan. Di ba? Emergency. Emergency na yun eh. Tatawag ako. Hindi na ako maghihintay na pipilot pa ako ng lead form. I need it now. Yes. So iba yung, maaaring iba yung ano ko, yung isi-search ko doon. Ano? May additional na phone number o contact number doon sa keyword. Di ba? Nabanggit mo kanina, siphoning, near me, siphoning yung Cavite locations, barangays, or cities. Di ba? Ganyan yan eh. So dagdagan mo ng phone number para doon sa prominent yung magiging phone call. Okay. Hindi ganong urgent. Wait lang may piniplema ako saglit. Opo. Para pareho tayo ngayon. Ako, tapos lang din sa trangkaso. Dahil sa panahon nito. Nga, si Mrs. din eh. Biglang lumamig eh. So, ano yung sinasabi ko tuloy? Ayun, so yung intent niya iba eh. Diba? Opo. Pero mga tao na hindi naman ganun ka-urgent. So maaaring alam nila, due na yan, in a month or in 2 months, fill out sila ngayon ng form. Okay, so those two are very, very possible. So, ganon, naglagay ka ng ibang campaign para dun sa prominent yung phone call, tapos tignan mo. And syempre, i-track mo yung phone call, ano. May tracking yan eh, i Google, para alam mo kung may tumatawag. Okay naman, no? Clickable yung phone number na nilagay mo. Yes sir. Bali, Ayun. talagang malaking button ang nilagay ko for dun sa landing page ko. Okay, so that's good. Sa below the fold mo, anong nilagay mo na copies? Nilagay mo ng mga reviews ng company, yung mga ano yung mga ilang taon na sila, na-experience sila, nilagay mo yung mga yon? Yes sir. Actually, yung 1 hour na video mo yun yung pinalo ko ng ano eh. Okay. Okay, very good. All goods ka dun. So pag pinalo mo yun. So kung ganun yung case yun yung mare-recommend ko sa'yo. Hiwalay mo pa yung isang campaign na pang urgency. Okay. Sige po. And then tignan mo kung kung tama lahat, inanalyze ko na ganun. Tapos syempre may explain mo kay client yun eh, 'di ba? Tignan mo rin yung invalid clicks. Baka masyado maraming spam. Tignan mo rin yung kumusta, ilang percent ka sa yung top position. Yun po hindi ko na check. Yun ang kailangan mo i-check, no? Kasi ito baka sabihin. Sorry po. Interrupt lang po kita. Kasi ang sinasabi po nilang reklamo is baka daw po yung mga competitors namin kasi napaka-high talaga eh. Ang tawag doon yung kompetensya is napakataas. Ang ginagawa daw ng mga possible na mga kalaban nila is click doon sa ads kaya nauubos yung nila.
Yes, balance. yun nga, possible din yun. Kaya may nilalagay ako na protection para doon. So medyo mahal nga lang yung yung mas mahal, si ClickSys. Yung ginagamit ko ngayon, fraud blocker. Para malaki mababawas mo sa mga ganun. Madedetect sila sa spam. Iba-block ngayon nung tool na yon yung IP address. Ililista niya doon sa Google Ads account mo, may IP exclusion doon eh. Di ba? Imbes na yung manual mo, automatic, ilalagay niya na doon. Ito, nakailang clicks na to. Loko-loko to. Block natin yan. Ganon. Kaya gusto ko rin tignan mo nga yung invalid clicks. Kasi pag masyadong mataas yung invalid clicks, indicator yun na maraming spammer, maraming tama kasi yung nagkiklik na competitors. Okay? So, yun, tignan mo yun. Pero bago mo i-conclude doon, syempre tignan mo rin muna yung yung absolute tsaka yung top of the page na share na nakukuha mo. Kasi baka naman sobrang baba, ibig sabihin nando ka na sa bottom ng page or second page, wala nang conversion sa nangyayari doon. Pwede ka makakuha ng clicks pero walang magko-convert. Okay. Tignan mo rin yun bago mo ibigay yung report. So, nung isang araw lang, nag-report ako sa client about dyan. Kasi hindi kami nakakuha ng conversions eh. Sipi mo, almost $800, $750 na ad spend. 3 lang yata yung conversions. Pero inalis yung campaign, yun, ang dami invalid clicks. Sobrang dami. More than times 5 ng nakikita ko na usual. So, nirecommend ko sa kanya, this is probably not the best approach sa ngayon with what we're doing. So, sinet ko rin yung expectations niya. Kasi, ang nangyayari naman, basta kumpiyansa ka, tama lahat yung ginawa mo. Assuming na tama lahat. Okay? Siyempre, as the consultant, as the strategist, we also have the power na sorry, excuse lang. Sige. Of course, we're also in the position to suggest kung hindi na tama to para sa business mo. Meron din gano'n kasi para tayo yung portfolio manager eh. The best freelancers, the best consultants kahit doktor, kung ano man yan, engineer or what. May gano'n sila, they are honest. Pina-follow lang natin yung data. Kumbaga, if the data says na hindi pala okay ito para sa'yo, baka mas okay mag-local SEO pa. We go ahead and do that. Sa case mo, hindi mo pa masabi 100%, pero posible pa yan. Posible pa. Kasi kung maraming nag-run na competitors, maraming ads ng competitors. May mga competitors kayo na nag-Google Ads din. Ay, po, bali actually yung ko hawak ko ngayon na client is 7 sila, pare-pareho ng niche. Ayun. Pero competitors din po sila. Ikaw naman pala eh. Pero hindi. So alam mo kanila. na, edi ang mangyayari diyan iba-iba. Pero possible po kaya yun? Nagko-convert sa iba. Meron po, oo. Meron. So kung nagko-convert sa iba, hindi nagko-convert sa iba, may mali sa timpla lang. Baka timpla lang yan. Sige, ayusin mo muna yung keywords, yung mga sinabi ko, ha? Pero yung timpla niya, pag sinabi kong timpla, yung bidding. Kasi baka hindi ka lumalabas dun sa top of the page. Sa rank 1 to 4 lang, top 1 to 4 lang, nangyayari yung conversions. Kasi baka yung timpla mo, yung top of the page share mo, baka less than 10%. Ibig sabihin, doon ka sa bottom o sa second page. Isang indicator niyan is yung absolute top. Ayusin mo yung columns mo. Balikan mo yung mga videos ko. Meron doon about absolute top.
Okay. Yung absolute top, ibig sabihin number 1. Ginawa lang nila confusing yan. Years ago, 1 to 4 ang makikita mo dyan. Pero okay, gumagaling na yung mga tao Lituhin natin. Gawin mong absolute top para ma-confuse. Ano ba yung absolute top? Ano nga ba yung absolute top? Number 1 lang yun. Yun lang ibig sabihin nun. So, ang healthy na absolute top, okay, pag yun ang pagbabasehan mo ng metric, is at least meron kang 20%. Okay? 20% ang more or less. Kasi ibig sabihin, 20% of the time na naghahanap yung mga tao, lumalabas ka as number 1. So pag ganon, ibig sabihin, most of the time din, lalabas ka sa rank 1 to 4. Okay. So isa yung tingnan mo na metric. Kasi sabi mo, yung ibang campaign mo, nagwo-work naman, pag sinilip mo, okay pala yung ranking share nila. Pasok dun sa sinabi ko. Makikita mo yan. Balikan mo ako pag nakita mo. Sige, sir. So, Sir, question lang po. Sa halimbawa, ito yung hawak mong client, same sila ng niche, and then yung ginamit mong negative keywords is i-apply mo sa kanilang lahat. yes, ganun nga. Is it okay? Tama Okay lang yun. po kaya yun? Tama yun, pero titignan mo pa rin yung actual search terms mo. Kada account. Kasi may mga pagkakaiba pa rin yan. So meron kang template tayo, sige, bato mo sila sa lahat, may net ka na, okay, negative yan, hulihin nyo lahat ng negative Pero syempre, individual accounts, kakaroon ng pagkakaiba Yung actual search terms, alam mo na, hulihin mo pa rin yung iba dun. Lalo pag bagong launch ang campaign, yung first month mo, nakatuto ka dun, may spot check ka dun. Sa first week mo pa lang, everyday mo siya tignan. Pagdating ng second week, okay, kahit 2 times na lang, second week, pag umu-okay na Ibig sabihin na umu-okay, nagkakaroon ka na ng conversions. Hindi nyo na pinapakita yung ads mo dun sa maling intent. So, kailangan pa rin i-check yun. So, pagka okay na yun, lagay mo na sa yung alam mo na, negative list. 'Di ba? Lagdag mo lang sila na idagdag sa negative list. Okay? Pero tama 'yon, meron ka ng meron ka ng baseline sa iba. Ganun din ginagawa ko kasi meron akong niche na isa lang Isa lang vertical. Meron na akong negative list. Isa nga i-export ko lang from isang account Pero ang ginawa ko, in-upload ko na sa Google Google Docs, Google Drive. So, pag may bagong account, ito na yung generic. Sige, salpa ko dun sa bagong account. Pero ganun pa rin gagawin ko. Pag salpa ko, siyempre nakatutok pa rin ako kasi para ka nagbo-bonsai. Ano yan, pinuprune mo ng pinuprune pa rin. Hanggang sa ma-perfect. Ganun siya. Okay. So, okay. Gets ko na. Yung iba, may tanong ba? Sagutin ko yung tanong din ni JC. Balikan ko muna. Sige, sir. So, kinuha natin yung actual bid using manual CPC. Kasi gagamitin natin yun para sa maximize click. Maximize clicks. Sorry, walang S, maximize click. So sa maximize clicks, pag nag-convert ka doon, meron kang lalagay na bidding, maximum bid. Diba, nakita mo sa manual CPC, okay, ang top of the page bid is $5 pala. So ako, usually, ginagawa ko, dadagdagan ko yun ng $1 or 2 above. Siset ko yun sa maximize clicks. Bigay mo sa akin lahat ng clicks na mahanap mo at this cost. Ito yung maximum. Ceiling natin is $7, let's say. Kasi gusto kong mabilis Gusto kong bumilis, pumasok yung data. Bibilin ko yung data na yan. Okay? Kasi pag binili ko na yung data, okay, ang dami ko nakuhang clicks, alam ko magkakaroon ng conversion data yan. It's just a matter of time. Pag tama lahat, keywords mo, tama yung landing page. Yung dinidiscuss ko sa YouTube videos natin na mga integral components.
Do not take those lightly. Lahat ng yun, haligi yun ng Google Ads campaign. Lahat ng yun. So, pag may isa kang nagawa na hindi malakas, hindi matibay, guguho yung bahay. Okay? So, ayun. Yun yung purpose niya, JC. Okay? Alam na natin, pagka syempre nakakuha ka na ng at least 15 conversions within the 30-day period, pwede ka na mag-smart bidding. Ano yung unang-unang smart bidding and na recommend ko and favorite ko? Maximize conversions. Okay? Or target CPA. Okay? Si may mga bago si Mark Aiton, Francisco Campo. Kumusta kayo? May mga videos ba kayo? Camera? Can you open your camera? Please, and your microphone. Baka mamaya taga DPWH kayo eh. Joke lang. Coach, di ba may mga keywords na specialized na AI? Okay din ba si SEMrush? Kasi I've just ginagamit ng CEO, pero okay ba siya na apps? Na AI? When it comes to that mga keywords na gagamitin mo, lalo na kung yun naman hindi pala kasi ang research ko doon, kapag malaki na pala yung account mo, tama pala, coach. Oo nga pala, ako din pala sumagot nun. Pag po malaki na yung marami ng account, pwede na siyang gamitin. Tama po ba? Yung ganong Not really. you You need to, ito, kaya sinasuggest ko. Okay, sige ba? You know why. You know the reasons why. Sagutin mo muna yung reasons why before you answer how. Bakit ko kailangan gamitin tong isang bagay na to? Ano ba ang magiging purpose niya? Hindi pwedeng unahin mo yung how. Okay, sabi nila ganito, ganyan, itong bagay na to, itong tool na to, itong software na to, maganda daw. Okay, na ginamit mo ngayon, inaral mong mabuti. Wala naman pala siyang purpose sa gagawin mo. Kasi hindi mo sinagot muna yung why. Okay, maganda si SEMrush. Of course. Maganda naman yung keyword data niya. Mostly ginagamit siya for SEO, pero pwede mo siyang i-supplement lang pang Google Ads. Yung isang tool na ginagamit ko, naka-API connection siya sa SEMrush, pang keyword research, pang supplement ko lang. So, hindi ko alam sa use case mo, depende. Alamin mo muna kung ano yung magiging purpose mo. Kasi kung SEMrush lang, bibilin mo siya, magsasubscribe ka para sa kanya, tapos hindi ka naman nag-SEO, wala siyang silbi. Kahit alamin mo lahat ng features niya, pero yung gagawin mo, hindi naman align sa SEO, nakakukuha niyo yung ibig sabihin. Hindi tayo bubutas. Alam mo nga, pero hindi mo naman nasagot yung why. Gets nyo? So, yun. Okay, si Francisco. Nag-open ng cam si Francisco eh. Taga saan ka, Francisco? Victoria Laguna, sir. Napapanood ko yung iba yung video eh. Nagkaroon ako ng interest sa Google Ads kasi parang ayoko na kasi sa voice eh. Nasa sales kasi ako. Aha. 11 years na ako sa sales. Ang nahihirapan na ako pag yung nakikipag-negotiate sa madaling araw. Parang gusto ko matry yung non-voice. Nakita ko yung Google Ads, yung sa kaka-browse ko. Yung ibang training videos nyo, napanood ko na. Okay. Magkano coach pagka yung sa training, magkano yung bayad? Yun, daming nagtatanong. Ito lang, hindi pa ako nagbibigay ng Hindi pa kasi ako nagla-lunch. Okay?
Depende kasi kung ano yung ano ba, magbi-video on demand lang ako. Kaya Yung pinag-iisipan ko parang so wala pa akong marami price, bang sa scope totoo yung lang. Google Ads? Wala pa. Wala pa, oo. Ang scope ng Google Ads medyo marami rin. Pero tatry ko siyang maging condense dun sa pinaka-useful. Okay, and yun nga, plano ko kasi magkaroon talaga ng yung ganito, may dun sa mga kasama sa mga students, magiging students ko. Kasi iba yung ano alam mo yun, nag-aaral ka lang ng course, tas pagdating sa actual application, naiiba siya. Oo. Hindi pa ba saturated coach ng Google Ads? Hindi naman. Kasi ang tindi ng competition sa SMM, VA, isa ka sales eh. Tapos mostly ang nakikita ko ang tinatanggap na ang mga hinahire nila either South African or mga Latin Americans. Yun ang nakita ko ngayon. Kasi dun sa dati kong kumpanya, Mm. 4 lang kaming Pinoy. Tapos the rest, puro Latin Americans na. Bakit kaya? Ba't kaya Latin Americans and Kasi dual language sila at the same time, masipag sila. Hindi kasi sila pa-pressure katulad ng mga Pilipino na hindi kukunin yung mga ganyan kasi nabababaan. Lalo na ng mga South African. May kasama ako ng South African, offer sa kanya $5 lang, sa akin 8. Sabi ko, ba't mo kinuha yan? Mahirap daw sila sa buong buwan sa kanila. Tama. Ayun. So, yun ang same sa business owner's perspective. Tama nga naman. Parehas na kayong output mas masipag to tsaka willing magbaba ng rate. So, isang issue din yan dito sa Pilipinas, ang dami ng maarte ngayon. Ako nagsimula nga ako $3 lang per hour. Nilaktawan ko pa, may mas malaki akong offer noon. This was 13 years ago. Nagpass ako dun sa $5 per hour. Para kunin yung $3 per hour. Para akong tanga, Pero hindi, alam ko yung gusto ko mangyari. Kasi sa $5 per hour, kinausap ko yung may-ari. Anong tinitignan ko? May growth ba ako dyan? Kasi alam ko, pagka nag-grow ako dyan, marami akong napulot sa'yo. Magte-take yung career ko sa next level. Yung $3, gustong-gusto ko kasi ang dami kong mapupulot sa kanya Hindi naman ako nagsisi. Dami ko talaga natutunan sa kanya about SEO. Doon nag-start yung career ko. So, ako ipapayo ko sa inyo, huwag niyo unahin yung mababayaran kayo. Nag-aaral nga tayo ng 5 taon, tayo pa nagbabayad. 5 taon, 4 na taon, 2 taon. Ikaw pa nagbabayad sa school, bakit? Para tumaas yung value mo. 'Di ba? Maging valuable ka sa company. Tapos may makikita akong aarte, ayaw nga na kasi pagka hindi ka talaga maka-apply, i-recommend ko rin na kumuha ka ng portfolio na yung kuha ka muna gawin mo for free. Gawin mo for free. Kasi wala kang experience, wala kang kumukuha sa iyo Bakit? Hindi ka valuable. Pero ang dami dun sa forums, feeling nila valuable sila. Hindi, dapat nababayaran ako. Kung mag-employ ka sa traditional. Huwag ka sa freelance. Sa traditional, ang problema, ganun din. Ang dami mo rin kalaban sa traditional. Ano yung coach? Kahit i-offer mo yung service mo ng free, marami ka pa rin kakompetisyon sa ganyan? Oo, marami kang competition Grabe. So kahit ngayon marami kang competition. So pagka hindi ka talaga makakuha, kailangan mo talagang, halimbawa, ako ang client mo, O hindi, baliktarin natin. Ilagay mo yung posisyon mo sa kliyente. O halimbawa, business owner ako. Business owner ka. Naghahanap ka ng Google Ads expert. Bakit? Pera ang pinag-uusapan Okay? Ikaw si applicant 1, freelancer 1, Francisco, freelancer 2, si Mark, freelancer 3, Redo. Okay? Ikaw, wala ka experience. Si Fredo, meron na.
Paano mo ako masisway na ikaw yung i-hire ko? O, di ba? O, ikaw magde-decide. Pero pinag-uusapan, make or break ng business mo. O, ako yung applicant number 1 na lang. Di ba? Sino ang i-hire mo most likely? Yung may experience. Di ba? Ganon. Ganon siya. So, ang tanong, paano ka mag-i-stand out amongst the sea of competitors? Okay. I'm gonna sell myself. So, i-build mo yung portfolio mo. Kumuha ka ng experience kahit free. Siyempre, tatry mo muna. Eh, kung may willing naman magbayad eh. Try mo muna yun. Eh, kung makakuha ka, tumisweldo ka na, ano ka pa, natututo ka pa. Yun ang ideal. Pero kung hindi talaga, may mga ganun kasi hindi talaga makakuha. Dahil zero eh. Tapos pag in-interview pa, medyo hindi nakakailip. O sabaw. Diba? Ikaw siguro kayang-kaya mo na kasi ganda na ng ano mo eh, sales experience mo eh. Diba? Pero alam mo yon, diba? May interview ka, wala nang experience, sabaw pa. Kasi hindi naman bobo yung mga client eh. Siyempre, tinitignan ka niyan. Kaya nga yung encourage ko, yung mga hindi nag-open ng camera at saka mic. Sabi ko, hindi kayo tatagal sa industry. Di ba? Hindi talaga. Kung di nyo ako, mahihain ako dati. Kahit ngayon, minsan. Pero alam ko na hindi talaga. Pagka, di ba? I-gauge ka ni client, mahihain ka. Katay ka na kagad. So, yun, going back to the point, kailangan mo kasing mag-stand out. Ang dinidiscuss ko lagi, meron tayong pillars pagdating sa freelancing career. Unang-una, yung expertise mo dun sa service. So, kung saan ka mag-specialize, ano ka ba? Google Ads ka ba? Facebook ka ba? Meta? SEO? Okay? Focus ka muna sa isa. Yung Coach, yung bang pagka Meta Ads expert, marami din ang nag-hire doon. Oo naman. Both Meta and Google Ads ako eh. Mas malaki ang offer ng Google Ads? Hindi. Depende. Ganito iniisip mo kasi ngayon when you say offer, per hour yung rate. Oo, per hour. Or per month. Per monthly. So, parehas naman. Pero, if we go beyond that, pag uma-advance na kayo sa career, like yung sinabi mo, very competitive, di ba? You need to think, kung gusto mo, you can think beyond that. What do I mean? So, halimbawa, architect ako kunyari. So, apply ako. Graduate ako. Nagkaroon ako ng experience, nag-training ako. Nag-aral ako. Diba? Apply ako ngayon. Kumusta kaya sweldo dyan? Ano ba mas maganda? Construction ako o ano na lang, design. Design lang. Okay? So, pwede rin kasi, if you think beyond that, pumasok ka na sa construction company, nakikita mo, teka, ganito pala yung ginagawa ng boss ko. Yung boss mo na may-ari. Talang pala, binibenta niya yung ganito, nakakatayo siya ng bahay, ganito, ang laki ng kita. Tingin ko, kaya kong gawin yun eh. So, pag pumasok kayo, wait lang So, pag pumasok kayo sa agency, yun, titignan nyo, yung may-ari, yung mga boss, anong ginagawa. So, kung tingin nyo, kaya nyong gawin na yung ginagawa nila, kaya nyong gawin yung bahay, ibig sabihin, solid na yung nagiging value nyo, solid na yung expertise nyo. Tapos, alam nyo, nalalaman na yung kalakaran, paano sila kumukuha ng kliyente. So, from scratch ba, knowing what I know now, kaya ko bang itayo na yung bahay? Redirecta na ako sa end customer. O tawag doon B2B.
So pag doon mo tinignan na perspective, ang dami, hindi ka mauubusan. Makakuha ka lang ng isa, solve ka na eh. Totoo lang na ikaw yung rekta. Paano approach mo doon, coach? Pag halimbawa from agency, gusto mong mag-direct sa client? Ay syempre, unang-una nga, yun nga yung pillar. Kailangan solid yung foundation mo, yung expertise mo dun sa kung saan yon, Meta o Google or what. Eh, dapat solid. Yun nga, kaya mo itayo yung bahay. Yung pinag-uusapan. Hindi, ano ka lang. Hindi, plumbing lang ako. Okay na ako dyan. O, sige, o. Gawin mo yan. Ito ang sweldo mo per month. 30,000. Ano lang ako. Yung masonry. Okay. O, sige. Ikaw dyan. 40,000 naman. 50,000 naman. Yan lang gagawin mo. So, yung expertise na yon. Tapos, siyempre, umiikot ka sa mga clients, nakikita mo yung iba't ibang niche, lalo pag agency, magkaka-idea ka ngayon. Subukan ko kaya itong niche na to. Diba? Makikita mo yan, may ibang clients, o pest control, o yung sa case ni Fredo, nakakahanap siya ng niche. Diba? Yung sa, sa iPhone. So, ganun din. Sa US, marami rin ganyan, siyempre. US, Canada. Sobrang dami na industry sa US. I-google mo kung ilan. Malulula ka. May locksmith, may tree service, real estate. Sobrang dami. And the good thing is, companies are looking to outsource. Hindi kumuha dun sa US. Kasi nga, mas makakatipid eh. For the very same reason na sinabi mo, bakit sila nag-hire ng Africans at saka ng Latin Americans. Kasi mas mababa eh. Same value pero mas mura. Oh. So kung ikaw, mape-present mo yung sarili mo, halimbawa, kukumpit ka na doon sa agency mo, no, eventually, sa niche na yon. Mape-present mo yung sarili mo na I can provide the same value, I can build you the same house for less the price. Or pwedeng same price, pero mas maraming value na ibibigay mo. Pati interior design, sama mo na. Ako na bahala dyan. For example. Gagets mo? So, Get so hindi mauubos yung imposible maubos. Pag ito kung ikaw ay espesyalista, halimbawa ikaw, ito, ginagamit ko laging analogy na to eh. May sakit ka sa puso, maraming problema sa pera. Okay? Sino hahanapin mo? Yung pinakamagaling na doktor sa puso. specialista. Diba? Exactly. Wala akong, sige, connect mo ako sa pinakamalupit. Walang problema yung pera sa akin. Consider it done. Sino yan? Doktor na yan. Ito, si Francisco. Francisco Campo. Sige nga, sino ba napagaling niyan? Titignan mo yung portfolio. Diba? Bago mo pa kausapin, ganyan yan eh. Talaga, ikaw naging okay ka dahil sa kanya. Teka, pakausap mo nga sa akin. Pag kinausap mo, kilatisin mo. Siyempre, makikita mo sa call sa kanya kung talagang eksperto ba siya. Doon pa lang eh. Diba? So, yun sinasabi ko. Kailangan, okay ka dun sa skill mo. Pangalawa, eto, medyo kaya mo na to. Actually, mas magaling ka na dito, Francisco. Konti na lang. It's a matter of time. Client negotiation. Paano mo ngayon i-communicate yung expertise mo? And the best closers, they don't sell. They become the consultant. So, yung dalawang pillar na yon, crucial. Pangatlong pillar is yung mastery of the niche. So, anong niche? Sobrang daming niche. Subukan mo yung mga iba't ibang niche. Ano bang niche mo sa closing, sa sales? Ano ako eh. Basta ako yung closer. Minsan, depende, basta hardcore. So, yung pili ka kung ano yung tingin mo, parang kaya ko tong i-scale Kaya kong kumuha ng leads dito using Meta o Google Ads. Kaya ko rin mag-close.
Ano bang mas madaling aralin, coach? Yung Meta Ads o Google Ads? Yung hindi komplikado masyado. Mas madali si Meta para sa akin. Actually, sa lahat. Sinasabi rin ng lahat. Kasi sa Google Ads, maraming factors eh. Pero, from galing sa walang experience pa, mas madali si Meta. Pero para sa akin, mas profitable si Google Ads sa ngayon. For anong reason? Marami kasi, depende sa niche mo to, no? Ako kasi nasa lead gen ako. So sa lead gen, mas maganda kasi yung closing and conversion rates ng galing sa Google Ads na leads. Bakit? Kasi mataas na yung intent niya. So like sa industry ko, ang close rate is nasa 20 to 30%. Ibig sabihin, out of 10 leads, 2 to 3 guaranteed mako-close nila into actual sales. Pag galing sa Meta yan, 10% lang. Kasi nga, si Meta, disruptive siya eh. Hindi naman talaga nagpupunta yung tao sa Facebook para bumili. Hindi ako nagpupunta sa Facebook para hahanap ako ng magsisiyay po ng Poso Negro, di ba? Hahanap ako doon sa Google. Ngayon ko kailangan, o kailangan ko na next week. Di ba? So sa Facebook, ini-interrupt lang. So hindi ganun kataas yung buying intent. So of course, kaya i-recommend ko, gawin nyo parehas pagka yung ano na kayo, o gumagaling na kayo. No, pero buo muna kayo ng isa para may bread and butter muna kayo. Coach, may tanong lang. Kung halimbawa na hindi ba yung sa Google Ads may mga call action, sinong sasagot nun? Yung Google Ads expert na o SMM? Halimbawa may tumawag, ganyan. Tumawag as lead. May lead. Oo, halimbawa, hindi ba pag-click, let's say, home renovation, tapos may nakalagay doon na call action button. Tapos pag-click nun, sinong sasagot nun? Yung Google expert na? Hindi. Yung sales reps nung company. Oh, salamat. Thank you. Hindi ko kasi alam yun. So, ibig sabihin, coach, ang isang client, maraming department yan. Hindi lang hahawakan ng Google Ads lahat yon. Tama, lalo kung medyo sizable naman yung yung medyo malaki yung company. Pero kung maliit lang, pwedeng konti lang din yung departments. Pero yes, may iba-ibang departments 'yun. Okay? Lalo kung yung mismong business owner, ha. Pag agency yan, iba-iba talaga. Kasi ang agency parang nagmi-middleman pa eh. So sa advance, tinatanggal mo na yung middleman na 'yon, ikaw na yung rekta sa kliyente. 'Yun yung sinasabi ko. Pag kaya mo nang gawin 'yun mga 'yon. O meron ka small team, halimbawa nakikita ko sa iyo, no? Francisco, pwede ka mag-DFY, gagaya ng ginagawa ko. Done for you system. Kami nang bahala sa lahat ng lead gen campaign nyo. Pero ang mas malapit sa amin, bukod sa lead gen campaign nyo, yung leads na papasok, kami pa ang maghahatid. Bubulahin ko pa para sa'yo. Wala kang gagawin kundi susulat mo na lang yung sale. Kasi kabisado mo na eh. Let's say kabisado mo na, alam mo na. May experience ka sa sales. O at least at the very least i-settle mo yung appointments. So may appointment setting na kasama. Wala ka nang gagawin kundi mag-show up. Ikaw na yung mag-final close. Intindihan mo? So mas valuable yun. Yun yung sinasabi ko na... Oo naman. Yun yung sinasabi ko sa'yo, no? Sige, itong dati kong pinagtrabahuhan, ginagawa lang nila yung bahay. Ialo ko sa'yo, same price, gawin ko rin. Same quality ng bahay. Mas maganda pa. Pati interior, sama mo na. Okay? Di ba? Ang ginawa nila, leads lang sila eh. Nilaran lang yung campaigns mo, inayos lahat. Sa amin, kasama yung appointment setting para sa'yo. Yung interior yun.
Okay. May tanong si ano, may Fred, nagtaas ng kamay yung isa eh. Fredo, ikaw ba? Ako yun, coach. Okay, okay. Tanong ko lang po Ano yun? sana kasi mga newbie lang din po kasi ako. Paano po kaya yung singilan pag ano sa halimbawa sa Google Ads saka ano Okay. Facebook Ganito ha. finish ko? Sige, sabihin ko na. Everything is negotiable. Hmm, Breakdown okay. natin. So, I'll give you a few examples. Ako, kunyari, scenario, I'll give you a scenario. Si Mark ba nandito? O na ano ko lang, ano ko lang. Ayan, okay. Andyan pa si Nakikinig Mark. lang. Okay, okay. Sige. Sabay Okay. sa paglilinis pa. Okay, sige. Sige, no problem. Sige, tuloy mo muna yung ano. Maglinis ka mo dyan. Baka pagalitan ka ni mama. So, ito, I'll give you guys a scenario, no? Halimbawa, ikaw si business owner, Fredo. Ako yung nag-a-apply sa'yo na freelance o agency. Okay? Okay. Sa iPhone business pa rin tayo. Sige. Sige, Okay, sige, sir. Fredo. Kailangan mo ng more business. Magkano ang kita mo per transaction? Depende sa service ko. Sa siphoning kasi around per ano nila, per service is nagre-range from 4 to 7K Okay, so per yun yung client. average order value. Yes. So, pag ako ba ay makakapagbigay sa iyo ng in a month 30 clients at least, magkano yung kikitain mo? 30 clients. Medyo mahina ako sa math. So, Pero okay lang. Ipo-pull out ko yung calculator, computein natin ng sabay. Share ko yung screen ko sa inyo. sige po. Kung tayong calculator. Doon lang tayo sa gitna, 5,000 times 30 na lang. Sige po. 150,000. Okay, 150,000. Siyempre may mga overhead cost ka dyan, Fredo. O Yes. sinabi mo ba, ano na yon, malinis na yon? Hindi Di pa. pa po. Okay, so hindi. sige, magkano tingin mo yung magiging neto mo sa 150,000? Pinaka-net kasi bayad sa tao usually mga kalahati. Sabihin na natin 7, mga 3.5 for example, yung pinaka 3.5, 5, mga 3.5. So kalahati Kung 5 natin yung to. sunod natin, 2.5. Okay, so may malinis ka na 75,000. Okay. So, kung ito ang guaranteed na kikitain mo, dahil sa gagawin natin para sa'yo, okay ba na kumuha ko dyan ng porsyento? Sa tingin mo ba, patas yun? Okay. Ano sa tingin mo, Fredo? What do you say? Sa tingin ko, Oo. advantage yun. Oo. Yes. Okay, advantage para sa akin. Advantage din para sa'yo. Win-win situation, happy tayo parehas. And yung 30 na yan, of course, baseline lang yan. Kung gusto mo mag-scale ng company, pwede natin yan i-times 10. Aside sa Cavite, pwede kang lumabas sa Cavite, punta ka sa Batangas, Laguna. Dahil kung kikita ka ng sigurado na ganito, dahil sa gagawin natin para sa'yo, kaya mong i-scale yan. Diba? Pero hihingin ko sa'yo dyan is 15%. Lahat ng kikitain natin, na mabibenta natin, kukuha ko ng 15% sa'yo.
Patas ba yun sa Okay. tingin mo? Kasi hindi mo naman din kikitain yan pag di natin gagawin to. What do you say? Mm. So, ang Siguro kung 15 ako si business owner, yes, okay na okay. So, very good. 15%. 15%. Okay, so ito ang presyo ko. 15%. Okay? Kung naging triple na yung makukuha natin na leads, ito ang kikitain ko dyan. Mm. Teka, mali yung math. Ayan pala. 30,000 lang. Pero ang kikitain mo naman, di hamak na mas malaki. Okay. Kasi kung from 75,000, times 3 natin, 75, kung tatlo na ang times 3 na yung kukunin natin na mga customer, ito na magiging neto mo. Hindi na masama, di ba? Guaranteed na makukuha mo yan. Nakita nyo kung paano ko ini-explain? Pinapakita ko muna, ano makukuha muna value sa akin na mapapala mo. Hindi kita binibentahan. Pinapakita ko lang, you are selling the dream. Mas alam ni Francisco siguro sa akin to. You sell them the dream. Diba? Pangarap ko, lumaki to. Unang-una, syempre, masustain yung business ko. Marami akong customer. Tapos, mapapalaki ko pa yung business. Syempre, kaya nga nag-business eh, di ba? Kaya naman nagbi-business na ano eh. Gusto ko lang, ito lang. Tambay na ako. Diba? So, in a nutshell, ito yung sinasabi ko na pag nag-invest ka sa akin, client ng 1 milyon, 10 milyon ang babalik sa'yo. Sa ngayon kasi coach, ang initial na ano ko sa kanila is monthly. So actually hindi ko rin ngayon ko lang din nalaman na dapat pala ganyan yung gawin na ano kasi Hindi naman dapat. may client sila o wala. Oo, isa lang to sa possible. Of course, pwede ka rin mag-monthly retainer. Explain ko yung iba-ibang business model. Ha? So, pwede ka. Sige, what we charge is, monthly retainer. Magpa-client o wala. Ganyan, parang ganun. Ano. Yes. Pwede yun. So, explain ko. Halimbawa, sige, ito yung pricing ko, monthly retainer. Every month, ang singil ko is 100,000. Example lang, ha? May model naman na depende nga kung gaano ka alam mo yung niche eh. Kaya nga yung sinasabi ko, mastery nung niche. Okay. Master mo yung sa sa siphon, master mo tong sa real estate. Alam mo magkano kikitain talaga nila diyan. Master mo yung flood control. Pwede ka magpatong hanggang 40%. Joking aside. Kidding aside. Naisingit pa natin tuloy yung... Ay, nako. Kita ko kasi itong kay Kristan na sinare ko na screen eh. Bilyonaryo Claudine ko. Kadire. So, ibig ko sabihin alam mo na yung talagang kalakaran, you can speak their language, alam mo yung kikitain nila. Pwede ka mag-charge ng yung kagaya na explain ko, porsyento. Pwede ka mag-charge ng, ginagawa ko, favorite ko na pag-charge per lead ang bayad. Okay, so ganun ako mag-charge. O magkano ang per lead tayo. At lahat ng leads na bibigay ko sa'yo, magbibill ako sa'yo at the end of the month. So nakakuha tayo ng 200 leads, bibill kita for 200 leads. Okay, meron naman na monthly retainer tayo. Pag di ko masyadong kabisado yung niche, monthly retainer tayo plus percentage ng ad spend.
Like I said, everything is negotiable. Ano pa yung isa kong ginagawa? O, ito ayaw, sige, wala siyang pang ano eh. Hindi masyadong malalaki yung ad spend niya. Wait lang So alam mo na hindi masyadong lalaki yung ad spend niya. So pag nag-charge ka ng monthly retainer plus 10% of ad spend, at naintindihan naman natin siguro kung para saan yung 10% of ad spend, no? Kasi gano'n ka ako confident eh. Alam mo na lalaki siya pag ginawa niyo to eh, 'di ba? So you want to protect yung sarili mo rin na once nag-i-scale siya, kasama ka sa pag-scale. Bakit? Pag nag-scale siya, lalaki rin yung ad spend. So pero yung kita mo hindi napapako. Kung lumaki sa $10,000 sa matang ad spend niya, may 10% ka nun, meron kang $1,000. Additional dun sa monthly retainer mo. Teka lang, sorry Okay? So ako, ang ginagawa ko, pag hindi naman siya mag-scale sa ganung paraan, may iba akong negotiation, may iba akong deal na wini-workout. Okay, sige, ganito lang ang magiging ad spend mo eh. O pag may pumasok ka ng mga tao, kukuha rin ng leads, pwede, gawin ko yan para sa'yo, pero sa akin din kukuha ng leads. Win-win situation. Di ba? Nakakuha nyo yung punto ko? Like I said, babalik tayo sa everything is negotiable. Nasa sa inyo lang kung gaano nyo kabisado yung niche. Diba? Dati nga, 10% lang daw ang patong sa mga flood control, sa mga DPWs. Ngayon, hanggang 40% na yung kamig, di ba? Kasi kabisado na nila eh. So, parang ganun lang din yun. Di ba? Nakakalusot pala yung ganito eh. Ganito pala yung kinikita ng mga contractor. Ganito eh. Pwede ako maghanggang 40%. Tigas mukha ako eh. Everything is negotiable eh. Nakuha nyo? Jan, may tanong ka? Coach, mayroon ng salamat sa meeting. Kasi, sabi ko nga kanina sa about keyword research course ba, doon kasi ako medyo struggle talaga. Kasi meron akong ginagawang campaign ngayon, grant account din. Coach, tanong ko lang, about sa keyword kasi, kung gamit ako ng keyword na walang volume, okay lang ba yun gamitin? Like the name nung foundation? Hindi. Hindi ba? Walang volume eh. Yung tabad? Wala kang makukuha doon kung walang volume. Ba't ka magta-target ng 0? Yung search volume yan, yung sinasabi mo? Opo. Gusto kasi nila isama sa keyword yung brand name nila eh. Kaso walang volume. Paano kaya? Wala. 0 nga eh. Anong point mo? Kaya nga, yun, why? Ba't mo gagawin 0? Ba't ka gagawa ng effort, gagastusan mo, gagastusan ng oras, gagastusan ng resources kung wala namang patutunguhan? Tapos kung sample, gusto nila, mayroon din silang grant account, alam nga mating grant account, may budget si Google doon, di ba? If ever na mayroon silang suggestion din na keyword, let's say yung keyword na yun is napakalaking nakita ko kasi malaking yung sa top of the page nga, malaki siya eh. So parang sabi ko kakainin nata ng ilang clicks lang yung keyword. So paano ba yun? Pero alam naman natin nila, get si doon, hindi naman ka gumagasto, di ba? Si grant account. Sorry, medyo na-lost ako dun sa, ano yung malaki? Yung kapag may keyword sila ng suggestion ba, kung sa keyword na yon is malaking bayad ang budget doon sa keyword na yon. So alam naman natin yung grant account, di ba? May budget si Google, so hindi sila naman talaga gumagastos.
account doon. Pero estimate ko kasi, ilang click ka din kakainin nun eh. Ano na yun? Pwede pa rin hanggang gamitin yun kahit sabi natin na hindi naman talaga magastos si account doon, si grant account niya eh. Ganito, no? Siyempre, lahat naman ng keywords pwede mo bilhin. Pero yes, tama ka. Depende sa budget at saka sa an expert na media buyer, sino yung nagko-convert na keywords doon? Nagko-convert and bringing them ROI. Kasi kung out of, let's say, meron kang 10 tinitest na keywords, some doon, hindi nagko-convert, or maybe 5 doon, tapos may nagko-convert na isa, pinakamaganda yung conversion niya, maganda yung cost per conversion niya, doon ka magdo-double down, syempre. I-post mo lahat ng So, iba. pwede kong gamitin lahat ng, kahit mahal siya, pwede ko munang gamitin yung lahat ng keywords na yun. Tapos, check, kumbaga, i-observe ko lang siya kung saan doon ang nagko-convert, parang ganun. Yes, yun naman yung pinaka-point eh. Kasi baka mahal nga siya, pero ayun nga, hindi ka rin matatakot, no? Kung mahal siya, pero alam mo kasi yung kikitain nila. Kasi dati, ano yan eh. Teka, mahal naman ang cost. Nag-$100 pala to per lead. Magkano yun? 5,000 mahigit, di ba? Pero yun pala, kikitain pala nila per close deal, $10,000. So sa perspective mo, mahal. Ang mahal niya, nakakatakot ah. Ako pa masisisi niyan pag, 'di ba? May ganun tayong apprehension sa una eh. Kasi hindi mo naman alam ganun pala kikitain. Pero once na yung perspective mo, alam mo na ito yung kikitain niya. Minimum 10,000. Example lang to yung niche na to 10,000. Tapos alam mo rin yung stats. Okay, ang closing rate ko, kasi nagtrabaho ko sa ganito, nakita ko ang closing rate nila dun sa dati kong agency is out of 10 leads, sigurado makako-close yung isa. So, sabi mo, out of 10 leads, nasa $100 each, let's say, $1,000 yun. Pero ang kinita pala nila doon, 9,000. Nakuha niyo ako? Okay ba yun dyan na gets mo? Yes, bro, Coach. So ganun siya, di ba? Kasi pagka hindi mo nga kabisado, talagang kakabahan ka. Paano pag nakita mo ko cost per conversion nasa hundreds of dollars, 300, 200, baka pagalitan ako. Di ba? Hindi ganun yun eh. So yun ang yun yung kaya sinasabi ko, may mastery dapat din kayo nung niche. You can talk their language. Okay? Okay, next tayo, si Ann. Sige. Hello po, Coach. Coach, actually, bago lang din ako sa Google Ads. And for example, na-launch mo na yung campaign, okay ka na. What are the things to monitor po after launching the campaign? So sasagutin ko yan briefly. Pero kung gusto mo mas mahabang sagot, search mo yung YouTube video ko about that. Okay. Pagka-launch ng campaign, assuming na okay lahat, yung sinabi ko na integral components. Ang unang i-monitor mo dyan is number 1, since manual CPC ka muna, ano yung lalabas na actual bid. So yung actual bid na yon, magiging pula yon. Red text na okay, hindi ka lalabas sa top of the page kung hindi mo susundan yung bid na to. Okay, minsan 5.5, 6.73. Okay? So lilista mo 'yon kasi pag lumabas na 'yon, i-adjust mo ngayon yung bidding mo into maximize clicks. So kung ang excuse me. Kung ang lumabas na actual bid is $7, ang ginagawa ko, dadagdagan ko yun ng $1 to $2. Kung nagmamadali pa ako, pwede ko pang $3. Magsiswitch ako sa maximize clicks, yun ang ilalagay ko na target cost ko per click. Okay? Para pumasok yung data, pumasok yung clicks.
Pagpasok ngayon ng clicks, ano next na titignan mo? O may pumapasok na. Yung search terms. Sa search terms, titignan mo kung tama ba lahat ng keywords. May intent ba lahat? Tama ba sa gusto kong mangyari? Yung mga hindi tama, ipoprune ko. Lilista ko, ilalagay ko sa negative list. Para hindi magpakita doon yung ads ko. Kasi pag nagpapakita doon yung ads ko, sayang. I-click nila pero tanong lang naman. Wala namang buying intent. So parang araw-araw po yun, sir. Yes. For the first 2 weeks, araw-araw yung monitor. Lalo yung yung actual bid within the first few days. Usually mga 1 day to 3 days siya. Lalabas siya. Pag naka-maximize clicks ka na, araw-araw mo monitor yung keywords, yung search terms. Ako ginagawa ko pag malaking account lalo, multiple times 'yan. Minimum niyan sa akin 2 times a day. Minsan more than pa. Pag malaking account, syempre, kahit minsan madaling araw, pag nalimpungatan ako, kukunin ko yung phone ko Teka, silipin ko. Ganon. Parang baby ko siya. Pero more than enough na yung twice a day. O, kahit nga isa pwede naman. Pwede na isa. So, monitor mo siya. Ipoprune mo siya. Like I said, parang bonsai, para ma-perfect mo siya, puprune mo. Okay? Siyempre, kung hindi mo naman kabisado yung niche, di ba? Hindi mo pa alam yung high converting landing pages. So, mag-install ka ron ng heatmap tool. I-analyze mo yun Pero kung meron ka ng conversion data, kagaya ko, ilang milyon na yung sinunog doon sa landing pages na ginagamit ko, di mo na po problemahin yun. Pero sa una, syempre, tignan mo saan sila nagli-linger. Pero pagka yung na-follow nyo, yung recommendations ko sa YouTube ko, yung sa landing page, high converting landing page, you are 90% there. Okay, so yun yung mga next na optimizations. Once sa loob ng 30-day period, nakakuha ka ng at least 15 conversions, okay, pwede ka na mag-target CPA o maximize conversions. Minimum 15 Ako minsan, ginagawa ko, okay, naka-15 na ako, pero feeling ko kaya pang pababain yung presyo niyan I wanna give it more time. Bababa pa yan. Kasi doon magdedepende yung smart bidding mo. So let's say sa una, meron kang $50 per lead. Tingin ko kaya kong ibaba ng 40 o 35 pa So that comes with experience na. Kasi may feel ka na for it. No? Kasi pagbe-benefit yung campaign doon. Pag napapababa mo siya sa ganun, yun yung isiset mo na target CPA. And pag nagawa mong ganun, syempre, ang dating sa client side, mas valuable yung ginagawa mo. Aba, okay yan Mas lumalayo, yung mileage ng ad spend ko, mas lumalayo. Diba? So for the same budget, mas marami sila makukuha ang leads. So yun, saan ako isiset sa target CPA, smart bidding. Sa after nun, edi closely monitoring ako sa client. Kumusta yung leads? Kumusta? Ilan na close mo? Check ko pa yan. Wala kung mababa. Ano bang ginagawa niyo sa closing? How can I help? Baka naman di mo tinatawagan within 5 minutes. Dapat tatawagan mo in 5 minutes. Bakit? I-explain ko sa kanya kung bakit. Kung kailangan ko i-explain sa buong team niya, schedule mo ang call with your team. Tutulungan ko kayo dyan. Pagpasok ng lead, kailangan makausap nyo as soon as possible. Bakit? Pag lumagpas ang 5 minutes, maghahanap ng iba yan. Mainipin si customer. Kailangan matawagan kagad natin.
Bakit? Kailangan niya na ngayon eh. Kaya nga siya nag-Google para makausap tayo eh. Tapos di mo tatawagan. Ang tawag doon eh, speed to lead o 5-minute lead generation rule. Yung mga ganyang bagay, no? So, nakita nyo, may mastery kasi yan sa, kailangan alam mo. Yung, naintindihan mo yung sales cycle din ng mga potential customers nila. Kasi pagka hindi nag-work, di sila naka-close, hindi ka rin mare-retain. Useless lahat ng pinagagawa mo. Ang goal natin, ba't ko sila inaalalayan pa hanggang dun? Hindi, wala naman ako dapat ng pakialam dun. Kasi ang goal ko, mag-work kami for 3 years, 5 years, 10 years, as long as possible. Sana may forever. Parang ganun. Yun ang goal mo. Kaya alalayan mo sila kahit doon. Lalo kung di pa sila sanay sa gantong klaseng ginagawa. Kung e-commerce, ibang senaryo din. 'Di ba? So, depende sa yun nga yung niche within the niche. Yung in a nutshell, okay? Okay, sige. Last tayo? Ay, na pala. Sino pa? May tanong ka pa, Ann? Okay ba? Okay yung sagot ko sa'yo? Okay po, sir. Okay. Sino pa ang may tanong? Siguro last 2 questions tayo at 10:14. Coach, kapag real estate kasi yung hahawakan ko sa Meta Ads, so mas maganda muna mag-start ako doon. Since inaaral ko pa naman tong si Google Ads, pwede doon, coach, bago ko siya i-convert kay Google Ads, or pwede ko siya pagsabayin? Pag real estate mo kasi, real estate kung Saan ako nakagaling sa isa? Sa isang platform? Sa isa, pa lang, nasa 5, out of 10, 5 pa lang ako. Hindi pa ako mag-6. Kung ongoing pa. Focus ka muna na masterin mo yung isa. Sige. Thank you po. Yung Bago FB ka Ads. tumalon. FB Ads, coach. Pwede, oo. Sige po. Thank you po. Okay. Kasi siyempre, of course, ini-encourage ko rin na mag-multiple jack of all trades. Ganda rin yun eh. Swiss knife ka. Pero baka mo yung sa dami mo ng ginagawa, wala ka ng talas. Hindi ka bubutas. So, before ako tumalon, actually 5 years ako nag-SEO na full time. Okay po. So, bago ako nag-transition sa iba. Tsaka mas madali. Pagka nag-i-expert ka sa isa, mas madali na yung ibang platform. Kasi nakabuild ka ng cumulative strength, cumulative knowledge eh. Mas madali mo maintindihan yung iba. Sabihin pala, coach, pwede din palang ko pala yung skills ko sa sales. Sabi ko, pwede din pala yun. Pwede naman. Coach, kasi sabi ko, maganda rin yung, kaya nag-interested din ako. Oo naman. Ang pinaka-point ko dyan, diba? Kaya gusto ko muna, sharpen nyo muna. Kasi pag hindi kayo sharp, hindi kayo bubutas. When I say bubutas, hindi kayo kikita. Walang gusto mag-hire sa inyo. So pag kumikita na kayo, yun na. Saka ka magdagdag ng iba. Upskill ka. Kasi pag hindi, di ba? Kasi pag, I would say, kung 5, di ka pa sigurado dyan. 50-50 kung kikita ba talaga si client. Ibig sabihin, hindi ka sigurado kung kikita talaga ako dito. Pero kung nasa 8 ka na, 8 to 10, iba na kumpiyansa mo nun. Bali, may isang sales na ako, coach, nakabid. 2 2 araw. First time ko lang to, 2 araw pa na nag-run yung ads ko. Nakakuha na ako ng client. Okay. Na isa. Congratulations. Balikan mo ako. Pag after kalahating taon, 1 year, nakakatuloy ka pa rin ng benta. Okay, sige po. Sabihin, May broker naman ako, coach. So, yun na lang yung Salamat po. No problem. Okay. Last question. Meron pa ba? Sige na. Let's go. Ana. Ikaw? Ann? Meron pa? Go ahead. Okay na po ako, coach. Okay ka na? Thank you po. Sino pa? Francisco dyan. Okay na? Okay. Sige. Kung wala na, hopefully meron kayo napulot. Coach, kailan yung nyo?
training. Marami po. Dated. Yung training coach, kailan? Coach. Busy pa masyado si coach eh. Daming client eh. Oo, kasi kaya nga eh, kaya Ilang client mo ngayon, coach? ay 20? saan ba? Hindi naman, hindi 20. Pero may malalaki akong clients. Mahigit 20 katumbas. Okay. Coach, Galing. ano, yung Pero ito, nakaka 7 digits ka? Isang buwan, nakaka 7 digits ka? 7 digit? Almost. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Ibig pa. sabihin mga 700. Laki ah. So, kaya nyo rin yun. Galing mo, coach, ha? Kaya nyo rin yun. Basta yun, sundan nyo yung sinabi ko. So, ito yung sa course natin, ganito. Open ba kayo kung i-release ko siya ng inisip ko muna itignan ko muna kasi kung may mga magjo-join talaga eh. Kasi pagka inayos ko, ni-record ko, in-hire ko yung video editor para ayusin. Wala pa lang papasok, walang jo-join, di ba? Parang pointless eh. So open ba kayo kung parang siya? Ano bang tawag doon? Pre-release. Tapos pag may nag-enroll na, let's say may nag-enroll, 8, 10. Ayun na, ayusin ko na. Pero may coaching na tayo noon. Even before habang ginagawa ko yung Kasi ang i-record ko lang naman yung sa interface ng Google Ads, yung mga kailangan nyo doon to set it up, to optimize. So yung mga ganon. Na mas comprehensive syempre. So, okay ba kayo sa ganon? Pero while we're doing that, siguro mga 1 buwan matatapos natin yon. May coaching na tayo. Coach, ano po yan? Nag-start po sa basic, tama po ba? Bago mag-intermediate. Kasi na po yun, pinakikilala mo pa lang yung pinaka-loob ni Google. Tama po ba Google Ads po yung course na unang yung ila-launch or what? Yes, Google Ads muna tapos Okay. Meta. Okay, coach. Better. Coach, mas maganda kasi nakita ko yung paliwanag mo eh. Sabi ko iba yung paliwanag talaga ng coach. Mas madi-details ko, naiintindihan ko. Kasi coach parang intermediate na agad yung sinalang kami ni coach eh. So hindi ko pa naiintindihan si bidding, paano ko ba siya gagamitin, kailan ba siya pwede. So kumbaga iba. Sabi ko iba talaga kapag alam naman tayong kasi depende rin sa level eh. Kaya nga yun, tinatanong ko yun, tsaka ginigis ko eh. Kasi kaya ko magturo hanggang sa advance. Pero pag tinuro ko yung advance, tas beginners yung audience, hindi talaga maintindihan. Yes po, tama. Pag beginners naman yung turo ko, tas advance yung audience, maboboring. Acne eh. Alam ko na yan eh. So, yun. Kaya, like I said, kaya rin ginagawa ko to. Para makilala ko kayo. Ano ba yung mga magiging students ko. Kami, coach. Diba? So, yun. So, mostly yung nasa beginners, merong ilang intermediate Pero iba siguro yung gagawin kong coaching para sa kanila. Yun. So, ayun, yun, hanggang doon muna ang plano ko. So, watch out lang kayo. Sige coach, magre-refer kami kapag may mga, halimbawa may mga kasamahan din ako gusto mag-advance, i-refer na lang kita. Kasi sila sige. na yung, may intermediate na sila so nagrara na talaga sir. Okay. Okay yun. Much appreciated. Yes. Okay. So, salamat guys. I-wrap up na natin. Thank you for attending. Have a great weekend. Thank you din po. God bless. God bless po. Thank you po. Thank you, coach. Thank you.